Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung nag-collapse na bridge sa Santa Maria, Cabacan, Isabela na kung saan bago lang binisita ng Pangulong Marcos Jr. at nagpahayag ang Pangulo na may design flaw, mali ang disenyo. So, dapat maimbestigahan sino yung gumawa ng design ng bridge. Ganon ang pahayag ng Pangulo. So, ang nag-design ng bridge, lumabas na sa media, nagsalita na, nagpa-interview siya sa Storycon. Sabi niya, nadradrag ng pamilya ko dito, dapat magsalita ko. So, dito mo makita ang isang tao na walang itinatago, labas kagad, walang pag-atubili ng magsalita. Siya po si Engineer Engineer Albert Cañete. So, una, kinontra niya yung pahayag ng Pangulo na sabi ng Pangulo, mali ang disenyo. Siya yung nag-design. Sabi niya na sumunod yung design, sabi niya, sinunod ko lang yung DPWH standard. Walang mali sa design. So, itong si Engineer Albert Cañete is siya, yung kung sa abogado pa, private practitioner. Siya ang nilapitan ng DPWH na gumawa ng design. Nabanggit niya, correct me if I'm wrong, 2012 ata. Sinimulan yung paggawa ng design at na-approve yung design, kaya 2014, 2015, yun na, sinimulan ng project panahon ng Aquino administration. So ang paliwanag nitong si Engineer Albert Cañete, ang DPWH nagbigay sa kanya ng anong tawag doon, ng specification na gumawa ng design na bridge na ang capacity is dahil 2 lanes 27 tons per lane ang capacity, kaya yung design na ginawa niya is 54 tons ang load capacity. Yun, sinunod niya yung specification ng DPWH at ginamit niya yung standard na code, may tinatawag nilang code of 1997, sinunod niya. Tapos later on may code of 2015 na naman. So nagpaliwanag itong engineer na hindi problema ang design dahil sinunod ko lang yung sinabi sa akin ng DPWH. So ito na, may hamon. Hinamon niya ang administration. Sabi niya, dapat hintayin ng resulta o magkaroon, I don't know kung ginagawa na ba ito, may tinatawag siya na forensic engineering investigation. Dapat magkaroon ng forensic engineering investigation at hintayin ang resulta ng investigation nito bago nyo husgahan kung mali ba, there is something wrong in the design. Ganun ang kanyang Kasi sa naintindihan ko, forensic kung example sa tao, krimen, 'di ba, yung mga mysterious na pagkamatay, nag-a-undergo ng forensic medical examination ba, yung talagang mga expert. Sino bang mga expert nito? Matanda ho, Dr. Fortune. Mga ganun. Madetermine mo through a forensic examination kung ano talaga ang sanhi ng pagkamatay ng isang tao. So, ito nagagawa lang ng mga expert na doktor.
yung mga ordinaryong doktor, wala, hindi nila kaya. Di ba ganon? Kaya, first time kong makarinig na meron ding palang forensic engineering. So, ito na talaga ang mga eksperto, mga espesyalista, dalubhasa na ito. So, to me, opinion ko lang ito, agree ako dito sa engineer, si Albert Cañete. Huwag muna nating husgaan yung sabihin kagad na may design flaw. Ang tanong, ang presidente hindi naman siya engineer. Granting na meron siyang mga may mga consultant ba siya o DPWH ang nagsabi, yung mga opisyalis ng DPWH, are they forensic engineers? Kung hindi, wag muna, wala pang matibay na conclusion na may diferensya ang design ng bridge kung ang basihan lang sali-salita lang ng taga DPWH na hindi naman sila forensic engineers. So, to me, agree ako. Huwag muna nating husgaan itong si Engineer Albert Cañete. Sana sa ngayon ginagawa na, kung ginagawa. At kung ginagawa na nga, maghintay na lang tayo ng resulta bago natin masabi kung ano talaga ang problema. So, yon ang design, Pangalawa, yung binanggit na rin ng Pangulo, yung overloading. Sabi nga ang Pangulo, 44 tons. Hindi pala, according to the designer, yung 54 tons ang load capacity. Pinadaan nila yung 102 tons na dump truck, dalawang dump truck ang dumaan, 204 tons, talagang bibigay ang bridge. So, sa dalawang sanhi na binabanggit ng Pangulo, design flaw, wala mo nang conclusive na dahilan na ito, hindi mo na matanggap dahil wala pang final result yung ginagawang forensic engineering examination. Kaya ang klaro na dahilan bakit bumagsak ang bridge yung pagdaan ng 204 tons, dalawang dump truck. Sino ang may kasalanan doon? Di kung sino yung nagbabantay. Alam naman, DPWH, alam nila na 54 tons lang ang capacity. Bakit pinadaan nila yung dalawang truck, o dump truck ba yon, na ang bigat 200 tons? Yun ang klaro nga dahilan. So, please lang, wag muna nating isisi kaya saludo ako dito kay Engineer Albert Cañete na lumabas kaagad siya, nagpa-interview para maipaliwanag niya yung kanyang side. Yan ang, ulitin ko, yan ang tatak ng tao na walang itinatago. Hindi siya natatakot na lumabas sa publiko at magpaliwanag. Okay? So, salamat sa inyong panunood palagi sa ating channel, mga kaibigan. Dahil sa inyong panunood, nakakatulong tayo sa tribong Talaandig. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang kanilang mga sira-sirang bahay. Namimigay din tayo ng solar lights dahil napakadilim paggabi sa kanilang lugar dahil wala silang kuryente. Panoorin nyo ang video na ito. Na ami diri sa Ilaya kaya taga namo og solar light si ante kay karon ngit-ngit na wala gyud sila suga. Ayo ante. Oh, maayong gabi ante. Maayong gabi. Oo. Galing ko. Galing ka. Oo. Oh. Nagaling ka kay ngit-ngit man. Ngit-ngit walay among suga. Wala mo'y suga. Wala. Oo, so walang yun, kanang kalayo lang. Kalayo lang. Oo, maghaling lang o kalayo. Oo. Oo. Tungod kay wala
wala man gudi mo anti suga, maghatag na anti og solar light ante. Salamat. Oo. So, Salamat sa imong pagsuporta sa ako kay gitagaan ko ninyo og suga. oo. So, katong kuan. O karon ante atong ipasiga. Oh. Wow, hayag na gid Salamat. kayo. Oo. Hayag na ko. Oo, hayag na gid ka ante. Oh, mo na ni si ante. Ante unsay mong ikasulti ante nga natagaan na ka og solar light, nahayag na gyud ka. Nalipay ko kay Oo. gisuportahan ko ninyo. Oo. Magitagaan ko ninyo sa solar. Oo. So, Gaang kugsin. Salamat kayo sa Ginoo. Oo. Suportahan ko ninyo. oo. Itagaan lang gyapon ko ninyo og solar. Oo, karon hayag na. Karon hayag na kay nala ko suka. Oo, sa una natagaan ka ante og atop nga sin. So maayo na imong atop. So karon solar na sad kay kuan. Nalipay kaayo ko. Oo, nalipay kaayo ka ante kay haling ra gid in town ante ang imong suga. So karon di na ka ante ngit-ngit, makakaon na mo ante bisa gabi eh. Oh. Salamat kaayo. Oo. Kana suportahan ko ninyo og kuan akong gipangayo. Oo. Dili na ka ante ngit-ngit. Dili na makakita na ko. Oo, labi na ante nga ikaw wala na kay bana. Oh. Oo, so ikaw ra gid in town nang ning kamot. So karon ante matagaan na gid ka og suga. Salamat kaayo kay wala koy bana gitagaan ko ninyo og suga. Hayag na ko karon. Oo, sige ante, salamat. Oo. Salamat kaayo.